Ba't gising pa rin akong may bulag sa panaginip? Okay lang yan, gwapo ka naman. Ibebenta ni ate lahat ng gamit namin, magagamot din ang mga mata mo. Buntis ako. Maaari bang mabuntis sa Dirty Dream? Doc. Sure ba to, Doc? Baka misdiagnosis lang. O delayed lang yung dala ko. Nakasulat dyan, 8 linggong buntis ka at mababa ang progesterone mo. Resetahan kita ng pampakapit na gamot. Yan. Kexen 2 months ago. Nung birthday ko, may nangyari ba? Bakit? Ba't bigla mong tinanong yan? Buntis ako. Sa tingin mo, malalaman kaya ni Hejin yan? Yang si Hejin yan, bulag naman ngayon yan. Hindi niya malalaman. Kasalanan mo to. Kung hindi ka lang talaga landi, napilitan tuloy tayong humanap ng iba. Bakit ako sinisisi mo? Nagkaroon lang ako ng ilang boyfriend nun. Tumahimik ka na nga. Ay nako, tara na, alis na tayo. Sandali lang. Virhen ba talaga siya? Yung pamilyang hikasi. Mahalaga sa kanila ang malinis na babae. Huwag kang mag-alala. Yung gabing yun, hindi ko na matandaan. Ipalaglag mo na lang ang bata. Bata ka pa. Wala tayong kaalam-alam kung sino ang ama. Kung gusto mo, samahan kita sa ospital para ipalaglag yan. Yan, makinig ka na lang sa akin. Ayoko. Iluluwal ko to. Iluluwal. Nababaliw ka na ba? Wag. Ang batang yan ay isang sumasabog na bomba. Hinding-hindi ko hahayaang mabuhay yan. Nabalitaan ko, 2 months ago sa The Hilton Hotel. Ikaw yung babaeng kasama ko. Ako nga. Iligtas mo ako. Bobo, di ka lang maghintay kay mommy at magpakabait ka. Pag may masamang tao, pumito ka lang. Aalis na si mommy. Hello? Baka gusto niyong mag-swimming o mag-gym. Why, ang kukiti ninyong mga bata. Mahina ako, mga bata. Ang daming magagandang damit sa bahay ni Tito. At ang dami ring sitsirya. May yete, aeroplano, at amusement park ba kayo ron? Siyempre, lahat meron. Sa amin din meron yan. Wow, ang dami nyo pala niyan. Pwede ba akong sumama sa inyo? Seth, Meron din naman ako niyan. iba ka, manloloko ka. Baka gusto niyong mag-swimming o mag-gym. Alis diyan, walang interest. Ayaw mo talaga? Sa lagay mong yan, manluloko ka pa. Lagot ka sa bugbog. Wow, ang galing talaga ni mommy. Ang galing mommy mo. Iho, nasaan ang magulang mo? Pwede bang ikaw na lang ang maging mommy ko? Isa pa. Huwag kang mag-alala, sundin mo lang ako. Lakasan mo. Doc! Nasaan ang anak ko? Esensya na, MS Wen. Ang babaeng sanggol lang ang naligtas namin. Namatay ang lalaking sanggol pagkapanganak pa lang. Kapag ganyan ka, malulungkot ang mommy mo. Momay, gutom na siya. Tara! Dito lang kayo, ha? Babalik din agad si tita. Seth, Hichenyu. 5 taong gulang ka na, hindi ka na bata. Bakit ka palihim na umuwi dito? Alam mo ba kung gaano kapanganib yun? kuya, 5 taon na rin po ako. Pero sabi ni momay, kahit ilang taon na ako, anak pa rin niya ako. Napapansin nyo ba? Yung batang babae at ang batang amo natin. Medyo magkahawig sila. Nga, no? Bata, mga panloloko lang yang mga yan. Ang mommy ko, hindi nagsisinungaling. Tada, narito na ang pagkain. Ikaw, Ikaw,
Mauna na kayo. Kilala mo ba ako? Hindi niya na pala ako natatandaan. Nga naman. 5 taon na ang nakalipas dahil sa isang sinigabalitan. Nailigtas ko ang sanggol sa sinapupunan ko. Kahit na nawala yung isa sa huli. Naiwan ko naman ang anak kong babae. Dahil hindi na niya maalala. Hindi na rin kailangang banggitin pa. Ang boss ng G Group na si He. Mahirap para sa taga-Southville na hindi siya kilalanin. Maraming salamat sa pag-aalaga kay Chenyo. Sabihin mo lang kung ano ang hiling mo, ibibigay ko. Hindi ko kailangan. Ang galing ni kuya, di ba? Pwede mo bang tulungan ang mommy ko? Na maghanap ng trabaho? Bobo. Nagbibiro lang yan siya. Hello, boss. Ganyan, tanggal ka na sa trabaho. Hindi mo man lang maipamigay na maayos ang mga flyers. Wala kang silbi. Boss, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon, ako po. Malapit na kasing mag-aral si Bobo, paano na to? Kung gayon. Bahala na kung mapahiya. He, pwede niyo ba talaga akong bigyan ng trabaho? Sabi ko na nga ba, kanina pa nagpapanggap na desente. Mag-report ka sa A-Group bukas. Tara na, Chenyo. Huwag kalimutang puntahan ako sa bahay ha. When lumalaki pa ang bata. Bawasan mo ang junk food. Ako. Pagkain kaya tong masarap. Para I celebrate ang bagong trabaho ni Mommy. Lalagyan kita ng itlog sa instant noodles. Momay is the best. Simula ngayon, ang kailangan mong asikasuhin ay ang mga personal na gawain ni Boss He. Asama na dyan ang pagtimpla ng cup, pagprint ng documents, at maayos na pag-asikaso ng tatlong meals niya araw-araw. Pati na rin ang paghahanda ng regalo para sa babaeng type niya. Sisling, kailangan ka na daw agad sa conference room. Sige. Tamang-tama. Pakisabi kay Boss He na pumunta sa conference room sa loob ng 10 minuto para sa meeting. Batiin mo na rin si Boss He. Sige po. Bossy. Nakita ko na ang resume mo. Matataas ang grades mo sa college, pero hindi ka naman nakagraduate. Walang kuha ang mga walang pakinabang sa A-Group. Kung mapatunayan ko na wala kang karapatang manatili rito, ikaw mismo ang mag-impake ng gamit mo palayas. Naiintindihan mo? Pagbubutihan ko po. Sir He, si Secretary Yao, nagpa-facial ngayon. Nabangga siya pauwi. Nasa ospital ba siya? Anong gagawin natin sa dinner mamaya? Tawagan mo ang iba. Tinawagan ko na lahat, sir. Yung iba, hindi sumasagot. Yung iba naman, nasa ibang bansa. Sir He. Sandali. Siya na lang. Ako. Huwag kang ganyan kung tumingin, nakakahalata na. Secretary Wen, halo-halo ang mga taong nandun sa dinner mamaya. Maganda ka. Ay, dikit ka lang palagi kay Sir He, ha? Opo, nasa akin na ang lahat-lahat. Punta lang ako ng Kihisi. Kasama ako ni Sir He.
Tumabi ka dyan. Alam mo ba kung anong trabaho ng ate mo? Dati akong martial arts instructor. Nasaan si Sir He? Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong mag-eskandalo dito. Wala kang pakialam. Nasaan si Sir He? Si Sir He, nalasing tapos dinala. Sa room 888. Sir He. Gusto mo bang tulungan kitang hanapin siya? Sigurado ka bang nainom ni Sir He ang gamot? Sigurado. Pero iba-iba ang epekto nito. Depende sa tao. Kung medyo gising pa naman si Sir He, pwede naman siyang tulungan ng doktor. Kahit anong mangyari, panalo ka pa rin. 5 taon na, sa wakas nakahanap din ako ng pagkakataon. Tandaan mo, yung 200,000. Relax ka lang. Nakabalik na si Jinyan sa puder namin. Pero yang hayop na yan, 5 taon na. Ni minsan, di man lang nag-open ng topic tungkol sa kasal. Wala akong choice kundi gawin to. Jinyan. Wenyan, ikaw ba yan? Ano? Bakit siya kasama si Jinyan? I-check yang si Emarhi. Miss Lu, stable na po ang lagay ni MRH. 5 taon, araw-araw ibang babae kay Jinyan, sila pa rin. Pero ngayong nasa A-group na ko. Delikado kung makaklash ko agad si Lu Kexin. Stable na, tignan mo yung sugat niya. Bakit ba? Momay, sobra-sobrang miss na ni Bobo si Mommy. Ilang oras na tayong hindi nagkikita. Si Mommy naman, sobra-sobrang grabe rin ang miss kay Bobo. Ngayong gabi, si Mommy ang katabi mo matulog, okay? Di po pwede. Sabi ni Momay, kailangan kong maging independent. Ngayong gabi, matutulog ako mag-isa. Good night, Momay. Ang weird naman. Huwag mong ipapaalam sa mommy ko na nandito ka, ha? Bobo, ganito ba talaga kayo ka-close ng mommy mo? Opo. Sana, siya na lang talaga ang mommy ko. Momay, buhatin mo ko. Di ka ba marunong tumayo mag-isa? Ang arte mo naman. Sekretarya Wen, sa tingin mo ba wala kang dapat ipaliwanag sa nangyari kagabi?
Boss He, nasa mesa na po ang almusal nyo. Enjoy your meal. Basta di ko i-bring up yung paghampas ko sa ulo niya. Malamang mahihiya rin siyang magbanggit, di ba? Yung ginawa ko kagabi para mas maging gising si boss eh. Responsibilidad ko iyon bilang sekretarya niya. Kung ganoon, Sekretarya Wen, iniligtas mo ako. Paano ko kaya masusuklian yon? Nakapag-isip ka na ba? Paano mo ba gustong suklian kita? Boss He, hindi po iyon ang ibig kong. Ang forward mo naman. Jin yan. Sino ka? Wen yan, anong ginagawa mo na naman dito? Ay, di ko pala nasabi sa'yo. Ako po ang bagong sekretarya ni Boss He. Ikaw, sa A-Group, ang empleyado dapat galing sa kilalang universidad. Ikaw ha? Ako ang kumuha sa kanya. May problema ba? Wala. Bossy, kung wala na po kayong ibang kailangan. Mauna na po ako. Anong ginagawa mo dito? Dinalhan kita ng almusal. Wag na, naghanda na si Sekretarya Wen. Wen yan. Ano ba talaga ang sadya mo sa paligid ni Jinyan? Hulaan ko nga. Takot ka bang ilantad namin ni Hejinyan? Ang mga kasalanang ginawa mo noon. Noon, teka, alam ba ni Wenyan na ako ang nag-set up sa kanya noon? At inilagay ko siya sa kama ni Hejinyan. Itinulak mo ako sa hagdan noon. That's attempted murder. Kung malalaman ni Jinyan na ganyan kang klaseng babae, mukhang anghel, pero demonyo ang puso. Sa tingin mo, gugustuhin ka pa ba niya? Yun pala yun. Buti na lang, di pa alam ni Wenyan na ako ang naglagay sa kanya sa kama ni Hejinyan. At hindi rin niya alam na noon pa. Ipinanganak niya ang anak ni Hejinyan. Mabuti naman. Yan, makinig ka sa akin. Yung nangyari noon, isa lang yung malaking pagkakamali. Pagkakamali? Isipin mo, noon buntis ka sa anak ng di kilalang ama, isang salot. Anong kabutihan ang may dudulot nun sa'yo kung buhay pa siya? Tinawag mong salot ang anak ko. Gusto mo nang mamatay. Anong ginagawa mo? Ang baho ng bunganga mo, hugasan ko yan. Wenyan, bitawan mo ako. Kung may gagawin ka sa akin, papatayin kita. Ilang taon akong nag-aral ng taekwondo at combat. Kung gusto mong subukan, sige lang. Wenyan, nagkamali ako. Sorry, anong nangyayari? Secretary Wen, anong problema? Wala. Mag-ingat ka sa akin. Sa susunod, hindi lang basta paghugas ng bunganga yan. Tatahiin ko mismo iyang bibig mo. Wenyan, hindi pa tayo tapos. Bossy, Huwag mo na akong ipaghanda ng tanghalian, may appointment ako sa tanghali. wala naman pong nakaschedule na business lunch sa itinerary ni Bossy. Ibig sabihin, personal date po ito. Bossy, hindi ko lang po alam kung si Miss Zhang ba o si Miss Lin ang kadate ninyo. Kailangan po bang maghanda ako ng nararapat na regalo? Wala sa kanila, si Miss Lu ito. Lukiksin. Ihanda mo ang regalo at ipadala mamaya sa Xiyago. Sige po. Siguradong isang napakagandang regalo ang ihahanda ko para kay Miss Lu. Jin yan, Tagay. Magkakilala kayo ni Wenyan dati. Deti. Pero may nangyari kasi. Kaya nawalan na kami ng komunikasyon. Anong nangyari? Kasi naman, si Wenyan, medyo liberated kumbaga. Magulo ang personal na buhay. Nag-aanak na hindi alam kung sino ang ama. Noong sinabi niya sa akin yon, nagulat talaga ako. Tapos, hindi na kami nag-usap ulit. Ganoon ba? Wenyan, hindi mo ako kayang talunin. Isang babaeng may magulong personal na buhay. Walang magiging interest si Hijin yan sa'yo. Regalo ko sa'yo. Buksan mo, tingnan natin kung magugustuhan mo. Yung regalong inihanda ni Secretary Wen para kay Luexin. Ano nga kaya yon? Gusto ko. Kahit anong ibigay mo sa akin, Jin yan, tiyak na magugustuhan ko. Jin yan, sorry. Takot na takot kasi ako sa ahas. Ang saya ng mood mo ah. Siyempre naman. Bossy, Ayaw mo ba kay Miss Lu? wala akong sinasabi. Sabi ni Miss Lu, magkakilala raw kayo. So, alam mong takot siya sa ahas, pero snake skin bag pa talaga ang ibinigay mo. Sinadya mo. Bossy, hindi po. Ayoko sa sinungaling. Magkakilala kami dati. Pero magkaaway. Kaya ginamit mo yung pangalan ko sa regalo para gumanti sa kanya.
Tama, Pasensya na, Bossy. ikaw ang sekretarya ko. Alalahanin mo ang trabaho mo. Huwag mong dalhin ang personal mong galit sa trabaho. Ito na ang huling beses. Ayokong may nagmamagaling sa harap ko. Naiintindihan mo? Opo. Nagkita na ba tayo dati? Maraming salamat sa maliit na tulong mo noon, Bossy. Sabi mo nga, maliit na bagay lang yon. Kaya huwag na natin yung pag-usapan pang muli. Trabaho na. Nandito na ang mommy ni Bobo. Ha, ang word ni Bobo. Nandito na ang mommy ni Bobo. Momay, welcome back. Walang tao sa kwarto ni Bobo. Di ba halatang halata naman yan? Huwag mo nang itanggi. Nakita na kita. Labas na. Chenyu. Kailan ka pa dumating? Nagpaalam ka ba sa pamilya mo? Momay, kawawa naman siya. Pwede ba natin siyang patuloyin? Bobo, alam mo bang human trafficking na iyang ginagawa mo? Momay naman. Sige na. Tawagan ko ang daddy ni Chenyu. Kung pumayag siya, sige, maglaro muna siya dito sa bahay ng ilang araw. Hello, Bossy. Ano? Pupuntahan ko agad yan. Tara, daan tayo para mag-hello. Dito lang muna kayong dalawa at hintayin si Mommy. Nandito na si Secretary Wen. Ikaw na ang bahala. Ang daming babaeng naliling kay Hijin yan. Hindi ko akalang ako pa ang sasagot nito. Bahala ka na. Jinyan, huwag kang umalis. Kapag umalis ka, tatalon ako mula rito. Sige, tumalon ka. Ikapitong palapag to, siguradong patay ka pagbagsak mo. Kung gusto mo talagang mamatay, di tumalon ka na. Miss, worth it ba talagang mamatay para sa lalaking yan? Ganyang klaseng tao. Akala mo kung sinong gwapo dahil lang may itsura, may kunting pera lang. Kung makapanggap na walang pakialam sa damdamin ng iba. Grabe, siya ang hari ng mga gago, ang FC ng mga walang kwenta. Kung tawagin mo siyang cancer, insulto pa yun sa cancer. Dapat nilublob sa kumukulong tubig. Sayang hangin sa kanya. Pag namatay, dagdag basura. Pag nag-aagaw buhay, sayang pera. Miss, naghirap ka ng sobra para sa lintik na yan. Wala kang napala. Worth it bang mamatay para sa walang kwenta? Naku, Jinyan, alam ko na hindi mo ako kayang tiisin. Kinuha mo na yung pera, kaya wag ka nang magpakaklingi dyan. Ang tigas talaga ng puso mo. Wala akong ginawa sa kanya. Kumain lang kami sa labas, yun lang yon. Bakit mo pa kailangan magpaliwanag sa akin? Ay, Kuya Pogi. Nagkita na naman tayo, no? Hay, anong ginagawa mo dito? Sinamahan ko si Momay eh. Kuya Pogi, nasugatan ka ba? Ayos lang to, chikiting. Kuya Pogi, meron ako nito. Kuya Pogi, ako na ang magdikit niyan ha. Yan, Kuya Pogi. Pahangin lang natin, di na yan masakit. Kuya Pogi, gusto mo bang maging boyfriend ni Mommy? Bobo, Mommy. Secretary Wen, salamat sa pagod mo kanina. sobra ko siyang minura at pinagalitan sa loob ng kwarto kanina. Maghiganti kaya siya sa akin ngayon? Haay, hindi naman sa ngayon. Mas masaklap pa to sa totoong buhay. Si Bobo, nasaan si Chenyu? Ayun lang ha, kita ko siya doon. Paumanhin, ang numerong inyong tinatawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Dali, alis na tayo. Tara na. Kayong dalawa, dito lang kayo maupo ha.
Mga anak, hintayin niyo muna si Mommy dito. Bibisitahin ko lang ang isang tita. Nakita ko may dinagdag na namang pera sa card ko. Sulit din ang pagod ko sa pag-arte kanina. Huwag na tayong magpumilit pa. Baka kung mapikon pa talaga siya, tayo rin ang talo. Hay, kitang-kita na pera at pakinabang lang talaga ang habol ng babaeng to. Yung lahat ng ginawa niya kanina, puro kaplastikan lang yun, promise. Chenyu, ikaw na. Halika na. Kaya ko naman mag-isa. Ang sungit mo naman, huwag ka nang mahiya. Halika na. Sino yan? Ang aga-aga pa ah. Secretary Wen, sinusubukan mo ba akong akitin? Chenyu, wala akong nakita. Wala rin akong nakita. Boss he, bakit po kayo naparito ng ganitong oras? Gusto ko lang makita kung anong pakana ang nasa isip ni Secretary Wen. Bakit? Mo inuwi si Chenyu. Wala po akong masamang intensyon sa inyo. Kasi isa akong walang kwentang tao sa paningin mo, naiintindihan ko. Mali po talaga ang pagkakaintindi ninyo. Pinilit lang po ng sitwasyon ngayon. Tingnan ninyo, ang gwapo, kaakit-akit, at napakatalino ninyong boss. At sinasabi mo pang wala kang nararamdaman para sa akin. Hejinyan, may sira ka na ba sa ulo? Daddy, ako po mismo ang pumunta dito para makipaglaro kay Bobo. Gusto ko pong makipaglaro kay Bobo. Kuya Pogi, wag na po kayong magalit, hayaan nyo na lang po si Kenyo. Na maglaro pa sa bahay namin nung ilang araw. Kawawa naman po si Kenyo, mag-isa lang siya. Ipapasundo kita ng butler bukas. Huwag ka nang tatakas pa ha. Chenyu. Oh, Dad, Umuwi ka dito bukas. Pupunta si Mommy sa lungga ng halimaw, sabay natin siyang protektahan. Set. Ay, yan, nakabalik ka na. Miss ka na ni Daddy. Ah, sila na ba ang mga apo ko? Ay, ang cute naman nila. ni hindi mo nga alam kung ilan ang naging anak ko, tapos magdadrama ka pa dyan. Na parang napakabuting ama. Momay, nadumihan ako. Hindi na ako malinis. Yese, anak, umuwi na tayo at mag-disinfect. Winyan, paano mo ba pinalaki? Ang mga bata, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung hindi dahil sa landi mo noon, hindi mo alam kung kanino. Lalaki ka nagpabuntis, edi sana hindi nagkaganyan. Itong mga batang walang modo. Ate, ikaw kasi masyado kang malandi. Kapag kumalat to, paano na lang mag-aasawa ang anak nating si Chansin? Dad, bigyan mo lang ako ng konting panahon, aalis na ako dito. Lumayas ka na ngayon din. Walang lugar sa pamilyang Wen ang isang. Walang hiyang anak na tulad mo. Layas. Dad, kung palalakihin ng masama, ganoon din ang bunga. Sumusunod lang po ako sa napakagandang aral ninyo. Anong sinabi mo? Oh, siya, Lianggong, sa wakas nakauwi na rin ang bata. Yung mahalagang bagay muna ang pag-usapan natin, yun muna. Sabi ko na nga ba, pugad to ng mga halimaw. Puro sila malalaking halimaw, gustong saktan si Mommy. Bigyan nga natin silang leksyon. Naman, gawin natin silang bahay ulbo. Ang daming kulay. Hay nako, sige na nga, ako na lang. Tara. Ano ba yan? Bilisan natin, namamadali ako. Balita ko, ikaw yung naging sekretarya. Ni Hijinyan sa A-Group. Nagkakaproblema ang kumpanya natin. At kailangan natin ng tulong ni Boss He. Masyado nyo naman akong pinapalakpakan. Sekretarya lang ako. Siyempre, hindi kayang solusyonan na sekretarya ang problema. Ang balita ko,
Single pa si Boss He. Gusto niyong pakasalan ko si Bossy. Ano bang iniisip mo? Isang babaeng nabuntis bago ikasal na tulad mo. Paano ka magiging karapat-dapat kay Boss He? Ayusin mo na agad at ipakilala mo siya sa Boss He. Kung magustuhan man lang siya ni Boss He, edi solve na agad ang problema ng kumpanya. Di ba? E paano kung ayoko? Eh di bukas na bukas, yung jade na alaala ng nanay mo. Ipapadala ko agad sa auction house. Wen Lianggong, tao ka pa ba? Hay nako. Xiao Yan, nagbibiro lang ang daddy mo. Kapatid mo si Chansin, tulungan mo naman siya. Mommy, nahihiya ko. Ako din. Sige, guna. Chenyu, anong gagawin mo? Kukunin ko yung pag-ari ni tita. Yes. Alam mo ba kung saan yun nakatago? Siyempre, sa isang bagay na ganyan kahalaga. Malamang nasa safe yun. Chenyu, dito. Alam mo ba ang kode? Paano mo nagawa yun? Sikreto ko yan. Sikreto mo ha? Di mo ba pwedeng sabihin sa akin? Bobo, sabing sikreto eh. Pero hindi naman ako ibang tao eh. Ako si Bobo to. O sige, lumapit ka ng konti. Yung safe na yan, gawa yan sa isa sa mga. Kumpanya ni Daddy. Lahat sila may default code. Huwag mong sasabihin kahit kanino, ha? Promise, Bobo won't tell a soul. Sinong mga batang hampas lupa to, nagkakalat dito? Chenyu, Bobo, okay lang ba kayo? Ate, para sa akin, okay lang kung magpakababa ka ng sarili mo. Pero bakit nagsama ka pa ng dalawang magnanakaw dito? Mukhang hindi mo na kaya sa labas kaya umuwi ka. Para magnakaw ng mga mahahalagang gamit, no? Chenyu, Bobo, may kinuha ba kayo? Sabihin. Binabawi lang niya ang sariling gamit ni Momay, di yon pagnanakaw. Naniniwala ako kina Chenyu at Bobo. Anong saysay ng paniniwala mo? Sino ka ba para dito? Sige, halugugin niyo sila. Alam niyo bang pwedeng magdulot yan? Ng trauma sa mga bata. Dalawang batang may ina pero walang ama. Anong trauma dyan? Ako na mismo. Hoy. Dad, tingnan mo siya. Aba, nagwawala ka na talaga. Sobra ka na talaga, Wenyan. Hindi lang kita sasampalin, hihingi pa ako. Nang sorry para kina Chenyu at Bobo. Ano, Wenyan ha? Nananaginip ka ba diyan? Kapag hindi siya humingi ng tawad, hindi ko kayo. Ipakilala kay Bossy. Ete, pwede bang sorry na lang? Dad. Chansin. Ang mahalaga ngayon ay makasal ka sa pamilyahi. Sige lang, pag naging MRS hinako, papatayin kita. Sorry na, mali na ako. Bobo, Chenyu, napatawad niyo na ba siya? Momay, sabi mo huwag na patulan ang mga taong. May sirang utak, kaya pinapatawad ko na siya. Ikaw. Hintayin niyo na lang ang balita ko. Ah, nga pala. Nakalimutan kong sabihin, si Chenyu pala. Yung anak ni Bossy namin. Wenyan, tumigil ka nga sa pagsisinungaling. Yang batang yan, kamukhang kamukha ni Bobo. Sigurado akong, anak mo rin siya, di ba? Nga, kamukha niya. Sana nga lahat sila anak ko. Pero pasensya na, madi-disappoint ka. Pag naging stepmother ka na, siguraduhin mong magaling kang magpanggap, ha? Pa, anong gagawin natin? Matakot ka diyan. Basta may kasal ka sa pamilyahi. Hindi na mahalaga kung may anak sila. Tama nga, may experience ka talaga diyan, ma. Anong pinagsasabi mo? Panalo tayo ngayon. Mga anak, ililibre kayo ni Mommy ng masarap. Sige. Haha. Kuhaan kayo ni Mommy ng isda, kainin nyo. Bobo, mag-ingat ka sa tinik. Tita, may regalo po kami sa inyo. Ano to?
Sabi po ni Kenyo, binabawi lang daw namin ang sa amin. Kaya hindi daw po yun pagnanakaw. Kayo talaga. Sa oras ng aking pagpanaw, ang 80% shares ng Wen Corp ay mapapasa sa aking anak na si Wen Yan. Mommy, wag po kayong umiyak. Tita, may nagawa po ba kaming mali? Wala kayong nagawang mali. Masayang-masaya lang si tita. Ano bang masasabi natin? Ipinanganak naman ni Kexin ang anak mo. Hindi yata tama na nagkakaganyan kayo. Nang walang malinaw na label, di ba? Mamaya, papahanap ako ng swerteng petsa. Kasal na kayong dalawa. Kaya ko nang asikasuhin ang sarili kong mga desisyon. Mukhang nakikialam lang pala akong matanda. Alis na ko. Lola, Dahan-dahan lang. Ayos ka lang ba? Salamat, iha. Walang anuman po, Lola. Momay, Chenyu. Ano nang ginagawa mo dito? Bakit ka lumabas? Saan ka nagpunta? Mommy, kasi ako. Nakikipaglaro ka pa sa batang hampas lupa na yan. Hindi hampas lupa si Bobo. Ang sama ang mommy mo. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Walang utang na loob. Umuwi na tayo. Swerte ko. Binigyan ako ng pagkakataon. Tingnan natin kung saan ka tatakas. Momay, Ngayong malapit na ng hosto si Wenyan kay Hijin yan. Malapit na ring mabuking na ako ang kumuha. Sa anak ni Wenyan noon, kung tuluyan na lang mawala ang batang to. Tigilan mo yan. Wenyan, anong ginagawa niya dito? Huwag kang tatakbo. Ibaba mo ang bata. Tulungan niyo po ako. Magnanakaw ng bata yan. Ang tapang mong agawin ang anak ko. Shenyu, tapos na. Wala na siya. Shenyu. mommy. Grabe, ang galing niyang ina. Tignan mo, wala siyang pake sa buhay niya. Kaya nga ang lakas ng isang babae pag nag-alala sa anak, ibang klase talaga. Chenyu. Chenyu, okay ka lang ba? May nasaktan ka ba? Muntik na akong mamatay sa takot, anak. Buti na lang at ligtas ka. Si Shenyu ang anak ni Lulufexin. At Hejin yan. Anong nangyayari? Ibig sabihin, yung babaeng dumating ng huli, ay ang ina ng batang ito? Nga, yung babaeng yun, ginulpi yung kidnapper. Mas totoo pa siya kaysa sa isang yan, di ba? Inay, alam kong ayaw na ayaw mo sa akin. Chenyu. Bakit mo naman nasabi yan? Sinong nagturo sa'yo niyan? Kanina, mas malapit ka sa kidnapper kaysa kay Tita Wen. Alam mo namang mahina ang katawan ni inay. Hindi ako makakatakbo ng kasing bilis ni Tita Wen. Wen yan, ikaw ba ang nagturo nito? Alam kong gusto mo si Jin yan, pero hindi mo pwedeng paglayuin ang loob namin ng anak ko ng ganito. Kaya naman pala, yung babaeng yan, gusto niyang maagaw ang lalaki. Jin yan, Jin yan, di ba siya yung pinakamayaman sa Southville? Kaya naman pala, gusto nitong babae na gamitin ang bata. Hindi ganoong klase ng tao si Tita Wen. Chenyu, hoy, tingnan niyo to. Siniraan tayo ng babaeng to, para paglayuin kami ng anak ko. Anong klaseng tao ka? Tita Wen, ako po ba ay nagbigay sa inyong problema? Luksin, paano mong nagagawang ibalik sa akin ang sisi? Nakita ko ang nangyari kanina. Sabihin mo sa akin, bilang isang babae, takot ka sa panganib kaya, di mo nailigtas ang bata. Naiintindihan ko yun, pero hindi mo pwedeng siraan ang tao. Kaya naman pala, ganyan ka ba talaga maging ina? Nga, ngayon lang ako nakakita ng ina na di ililigtas ang anak. Tunay ka bang ina? Lola, ako. Huwag mo akong tawaging Lola. Hindi ka pa kasal sa pamilyang He. Hindi tama yang ganyang tawagan. Yung pakitawag na lang po ng pulis.
Umuwi na tayong lahat, wala nang dapat pang makita. Wenyan, ikaw na walang hiya. Hinding-hindi kita palalagpasin. Secretary Wen, hinahanap ka ni Boss He. Boss He, pinapatawag niyo po ako. Kamusta naman pag-uwi niyo ni Chenyo kahapon? Bang, Mukhang interesado ka sa anak ko, Secretary Wen. syempre naman. Kaya sinasadya mo bang lapitan si Chenyo? Ano ang gusto ng aking lola? Ano pong ibig niyong sabihin? Wenyan. Ano ba talaga ang pakay mo? Boss He, nagkakamali po kayo. Wala po akong anumang binabalak. Boss He, ano pong ibig sabihin nito? Ito ang gusto ni Lola, ibigay sa iyo ang project na ito. Bilang pasasalamat sa pagligtas mo kay Chenyo kahapon. Itong exhibit na ito ang pinakamahalagang project ng Higru ngayong taon. May Chiyong Sam sa pinakamahalagang proyekto ng Higru. Inabot ng isang taon ang paggawa nito at tayo lang ang binigyan niya. Ito ay tumagal ng isang taon upang gumawa at nagbigay lamang sa amin. Promosyon at pagtaas ng sweldo ay abot kamay na. Pagpapataas ang sweldo sa paligid ng sulok. Aba, ang tapang ni ate magsalita. Kapag naging successful ang project na ito, ang taong may hawak nito Ay makakatanggap ng bonus na hindi bababa sa 1 milyon. Pero kung ayaw naman ni Secretary Wen, mukhang hahanap na lang ako ng ibang gagawa. Hala, 1 milyon? Okay. Isang karangalan para sa akin na paglingkuran si Boss He. Isang milyon. Hindi ko na kailangang mag-alala sa matrikula ni Bobo. Hoy, Miss Lu, si Boss He nga, binigay talaga ang anniversary exhibit project kay Wenyan. Ganito, sobrang risky nito. Kung kilala mo ang sahadong estudyante ng master, iba na ang usapan niyan. Salamat sa pagod. Secretary Wen, Salamat. Yung basura sa sahig, kailangan pang linisin yan. Saich po, Secretary Wen. Boss He. Lanan. 2 araw na lang magsisimula na ang exhibit. Handa na ba ang lahat? Sisiguraduhin kong tapos to. Boss He, may problema. May nangyari. Yung pinaka-importanting Chiyong Sam, may tastas sa laylayan. Direktang nasira tuloy ang pagkakaburda ng buntot ng foinit sa damit. Chenyu, super duper miss na miss kita. Ahem. Isang araw pa lang tayong hindi nagkikita. Ang isang araw ay parang 3 taglagas. Kung bibilangin natin. 3 taglagas na tayong hindi nagkita. Bobo, ikaw lang ang may gusto sa akin. Seryoso siya palagi sa akin. Nakita akong mom ko. Na kinukuha ng iba pero wala siyang pakialam. Ang samang mommy mo. Isa siyang napakasamang mommy. Ay naku, munting prinsip ko, sa wakas nakita rin kita. Lola sa tuhod. Anak, Magandang araw po, Lola sa tuhod. ay, kayong mga bata talaga. Ara, ililibre ko kayo ng masarap. Paumanhin, makikiraan lang. Ako yung photographer. Mula sa Ilian Photography Studio. Gusto ko sanang kunan ang 2 bata kasama ang sikat na artista na si Luketsin. Ang ganda. Maganda, di ba? Ganyan din ang sabi ng master mo na si Gu. Gusto niyang ipasa sa akin ang talento niya. Pero, dahil sa sobrang daming problema sa kumpanya, hindi ko natanggap. Gusto mo bang matuto? Opo. Halika,
Tuturuan kita ni Mommy. Halika rito. Ang pagkakaburdang ito, parehong-pareho sa turo ng nanay ko. May pag-asa pa kayang ayusin to? Ang kipaw ay gawa mismo ni Madam Gulijen. Hindi kaya basta-basta ng karaniwang mananahi yan. Di tawagan si Madam Go. Nasa ibang bansa ngayon si Madam Guo, at sabi ng asistant niya, nagbabakasyon siya at walang nakakakontak sa kanya. Wala tayong choice kundi sumugal na lang. Boss He, ako ang bahala. Boss He, good news. Napaimbita na ni Secretary Yao ang tinuturing na apprentice ni Master Go. Maligayang pagdating. AME. Ihem, hindi basta-basta pwedeng makipagkamayang. Master Chu sa kung sino-sino lang. Master Chu, siya si Boss He. Boss He. At hindi rin naman ako basta-basta nakikipagkamay sa kung sino-sino lang. Secretary Yao, ganito ba kayo manghingi ng pabor sa group? Papapicture sana ako ng 2 bata, kasama si Lukitsin. Lukitsin? Pasensya na, pero wala kami. Sandali lang, lola sa dugot. Gusto ni Bobo makakuha ng litrato. Kuya, kung makakuha ako, babayaran mo kami. AMM, marami kayong perang matatanggap. Lola sa dugot, malapit na ang birthday ni Mommy. Gusto ko pong kumita ng pera. Para mabilhan siya ng regalo. Aba, Bobo naman, napakabuti mong bata. Sade, Subukan natin. Si. tara, pasensya na sa kabila. Sa kabila tayo. Sage, paumanhin dito. Master Chu, ito si Boss He. Ayaw niya kasing hinahawakan siya ng ibang tao. Sus, totoo yan, Master Chu. Tama si Secretary Yao. Ang kailangan nating gawin ngayon ay ayusin agad ang exhibit na nasira. Ikaw na ang bahala dito, ha? Wala kang alalahanin, sisiw lang ang magtanggal ng isang maliit na sekretarya. Pero, sa susunod na Film Festival Red Carpet, dapat suotin mo ang gawa ko, ha? Sigurado yan. Itong gown na to, halos ubusin ang buong buhay. Ng master ko, ito dapat ang magiging huling alas. Para sa annual exhibit ng A-Group, hindi ko inaasahan na magiging pabaya kayo. Sino ang in charge sa event na to? Ako po, Yun Chu. Ah, ikaw pala. Kaya naman wala kang kakayahan. Bago ako pumunta rito, narinig ko na ang in charge sa event na to ay isang baguhan na walang college diploma. Akala ko may ibubuga ka. Pero sa nakikita ko ngayon, bukod sa ganda ng mukha mo, wala ka naman palang kwenta. Hindi pwedeng pumatol ako. Siya lang ang pag-asa ko ngayon. Kaya kong ayusin, pero ang gusto ko, dapat managot. Ang head ng event na to sa A-Group, sipain niyo siya. Boss He, paubos na ang oras mo. Simulan kong ayusin ngayon. Aabutin pa rin ito ng bukas bago magsimula ang exhibit. Boss He, ito na ang pinakamahalagang event ng kumpanya. Sigurado ako, si Secretary Wen. Matatanggal yan, sigurado. Masisipa dahil sa malaking kapalpakan. Mahihirapan na siyang maghanap ulit ng trabaho rito sa Southville. Sa tingin ko, binigyan na rin siya ng leksyon ng tadhana. Anong karapatan na? Isang baguhan na hawakan ang napakahalagang event na to. Magre-resign na lang ako. Ikaw ang head ng event na to, paano ka magre-resign? Sorry, Master Chu. Ayoko kasi nang. May nakikialam sa trabaho sa loob ng kumpanya namin. Ano? Tinanggihan ni Boss He. AME, Boss He, aba, sana bukas. Ganyan pa rin kayo katigas na mukha. AME, Hoy, teka lang. Master Chu. Boss He, Tama na yan. Imbestigahan niyo agad yang sirang Cheong Sam. Kapag napatunayang sinadya, huwag na agad ang office. opo. Tenyu. Ito ba yung dressing room mo, Memo? tumawag na yung photographer kanina. Sabi na hanap na yung bata. Maya-maya, tuloy na ulit ang shoot. Nakakainis. Hindi pa natatanggal si Wenyan sa A-Group.
Magsushoot pa ako kasama yung dalawang batang yan. Ma, sa susunod, wag mo na akong kunan ng ganitong trabaho. Alam mong ayoko sa mga bata. Amy, kaya pala, ang sama pala talaga ng mumay ni Kenyo. Hindi ba't sinabihan na kita? Pati ba naman sarili mong anak? Kinamumuhian mo. Dapat mas maging malapit ka kay Chenyo. Sana hindi ko na lang pala ninakaw si Chenyo noon. Ngayon, malaking problema na siya. Ninakaw? Ibig sabihin, hindi niya ako tunay na anak? Ma. Paano kung malaman ni Jinyan na? Hindi ko tunay na anak si Chenyo. Hindi pwedeng malaman niya yun. Narating natin kung nasaan tayo ngayon. Dahil lang sa ikaw ang nanay ni Chenyo. Yan ang tanging alas natin. Alam ko naman yun. Pero ngayong, nakapasok na sa group, yung babaeng yun. Ako, si Miss Lu. Pwede na tayong mag-start. Sige. Tara na. Tayo na. Sige na. Tara na. Hindi ko nanay sa Luxin. Basta, masama siyang tao. Mas okay na rin na hindi siya ang nanay ni Kenyo. Ayaw ni Kenyo ng ganyang klaseng nanay. Kenyo, ang totoo mong nanay, sigurado akong sobrang bait-bait na nanay, kagaya ng mumi ko. Totoo? Sige, hahanapin ko si mumi. Sige, sabay kitang hanapin si mumi. O sige, tara na. Boss He, may naisip na po ba kayong solusyon? Wala. Pinaalis niyo lang yung Master Chu. Anong gagawin natin ngayon? Ikaw ang direktor, ikaw ang gumawa ng paraan. Kung hindi mo kaya, pananagutin ka pa rin. Hindi kita tinutulungan ngayon. Ginagawa ko to para sa dangal ng e-group. So, kahit anong gawin ko, okay lang. CJ, Tigilan mo yan. Magulo na nga ang sitwasyon. Bakit nagdadagdag ka pa ng gulo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang halaga ng kipao na yan? Sabi ni Boss He, ako ang bahala sa lahat. Wenyan, nababaliw ka na ba? Ibaba mo agad yan. Wenyan. Boss He, nabaliw na po si Secretary Wen. Kinuha niya yung kipaw. Alam niyo naman na para sa araw na to yun. 2 bilyon ang piyansa natin dyan. kinuha niya. Yung 2 bata, kailan sila darating? Kahit ngayon na po. Wala. Bakit wala sila dito? Sige, hanapin niyo na agad. Pero may iniwan silang note, media. Tita, masyado po kayong nakakatakot. Baka mabangungot kami mamaya. Sino? Ako. Mga batang to, Kenyo, saan mo hahanapin ang mumay mo? Sa pagkakasabi ng babaeng yun. Siguro, yung mummy ko, recently lang. Pumasok sa A group. Tingnan natin, baka may makuha tayong impormasyon. Sa A group nagtatrabaho? Yung mummy ko, kakapasok lang din. Sa A group. Baka naman mummy mo, mummy ko rin. Sasabihin ko sa'yo ang secret. Noong panahon yun, ang mummy ko, nanganak ng kambal. Isa ako. Yung isa, sabi ni Momay, naging anghel na sa langit. Sigurado ako, nagkamali yung mga tangang doktor na yun. Yung babi na yun, hindi naging anghel, kundi ninakaw ng mga masasamang tao. At ikaw yun. Mahal na mahal tayo ni Mommy. Taon-taon, tuwing birthday, 2 lagi ang binibili niyang regalo. Nakita ko pa si Momay, patago niyang hinahawakan ang regalo mo, habang umiyak ng tahimik. Ibig sabihin, ikaw ang anak ng daddy ko. May daddy na ako. Alam ko na kung paano titingnan. Tara, hanapin natin si Lola sa tuhod. Itong pagkakaburda. Kamukhang kamukha no ng mga naunang burda. Chenyo, yung sinasabi mong anting-anting na jade.
Totoo bang ganoon yun ka mahiwaga? Pamana ito ng pamilya He. Yan din ang sabi ni Lola sa tuhod. Basta, malalaman din natin bukas. Bakit wala pa si Mommy? Nangako pa naman tayo kay Lola sa tuhod. Napupunta tayo sa inyo bukas. Nandito na si Mommy. Pagod ka yata ngayon ah. Mommy. Bobo, Chenyu, Daddy. Dad, anak, huwag kang basta-basta tumatawag ng ganyan. totoo naman yung sinasabi ko. Bossy, ano to na si Bobo? Pag inaantok yan kung ano-ano talaga sinasabi. Seryosohin niyo na lang po. Gabi na rin, aalis na po kami. Bye. ha? Teka, May katapusan pa ba to? Secretary Wen. Pwede mo bang ibalik sa akin ang anak ko? Pasensya na. Chenyu, tara na. Daday. Ay, mali tito. Gusto niyo po bang pumasok at magmerienda muna? Medyo late na. Hayaan na natin umuwi si Chenyo kasama ang daddy niya. Okay. Sige na, baby. Pero ang tagal kong hinanap si Daday. Gusto ko pa sanang makipagbonding sa kanya. Sige na nga, kung ganoon tara, magsamo na tayo. Ako na mag-iinit ng tubig. Tito, kain kang saging. Salamat. Wag na yan, tito bibigyan kita ng zesto at Hello Panda. Lahat ng to sa'yo na. Pati tong paborito kong manika, sa'yo na rin. Wala pang kumpirmasyon sa bagay na yan. Bobo, masyado kang excited. Baka ma-overwhelm yung tao. Halata ba masyado? Bahala ka na nga diyan. Chenyo. Anong problema? Tita, bukod kay Bobo, may nanganak ka pa po bang isa? Si Bobo ang nagsabi sa'yo, no? Totoo naman, tita, nagkaanak pa talaga ako ng isa. Pero, alam mo, hindi naging mabuting ina si tita, kaya bumalik siya sa langit para maging anghel. Hindi ka naman niya tinataboy. Tita, napakabuti niyo po. Kung ako yung babi na yun, sobrang-sobra po kitang mamahalin. Wen yan, Daddy, umalis ka muna dyan. Una ang anak ko. Tapos ang anak mo. Hindi mo ba to para mapalapit sa akin? Hanggang ngayon, sasabihin mo pa bang wala kang interes sa akin? Kuya, hindi naman inaaway ni Dada si Momay, di ba? Bobo, hindi yan away. Anong tawag doon? Ang tawag diyan, nagliligawan. Nagliligawan sila. Importante ang event na yon. Maaga tayo. Umalis na si Chenyu. Huwag kang tumawag ng kung ano-ano sa susunod. Bobo, may event si mommy ngayon ha. Magpakabait ka dito sa bahay. Bye, Mommy. Hehe. Kuya, nandito ka na. Tara, laro tayo. Kuya, kailangan ba talagang sugatan ang daliri? Natatakot ako, masakit eh. Sabi ni Lola sa tuhod, ito ang pamana ng pamilya. Tanging ang dugo ng mga ang magpapakita ng kakaibang tanda. Ang ganda naman. Dragon at Hornet. Ibig bang sabihin, ang pamilya He ay magkakaroon ulit ng kambal na lalaki at babae? Mag-double check pa tayo mamaya. Kailangan siguraduhin. Magiging maayos ang event. Sige na. Wen yan, ang galing-galing mo naman talaga. Secretary Yang. Ang galing, napapayag mo si Boss He. Nabitawan ang pangunahing exhibit piece. Secretary Wen, kumusta? Ang tagal nating di nakita. Ipapakilala ko sa inyong lahat. Si Secretary Wen ang siyang bahala sa anniversary exhibit ng A Group. Di ba si Secretary Yao ang may hawak niyan dati?
Minsan, sa trabaho, hindi lang galing, pati koneksyon mahalaga. So, backer system lang yan. Kaya naman pala gumagamit ang A-group ng isang di kilalang tao para rito. Pinakaayaw ko talaga yung mga nakadepende sa backer. Minsan, ang koneksyon, isa ring abilidad. At saka, malayo ang pananaw ni Bossy, alam mo ba? Secretary Yao, kino-question mo ba ang kakayahan ni Bossy? O ikaw, Miss Lu, kino-question mo rin ba si Bossy? Walang hiya ka, ipapahiya kita ng bunggang-bungga ngayon. Siyempre, hindi ko kinu-question ang desisyon ni Jinyan. Hiyak na nandito kayong lahat para sa huling obra ni Master Go, Secretary Wen. Maaari mo ba kaming ilibot? Ang mga bisita ngayong araw ay pawang makakilala sa mundo ng negosyo, lalo na sila. Ito si MRS Shen ng Shengshi Group, pinakamalaking partner ng A Group, at ito naman si MRS Zhang ng Chansing Group, ang isa sa mga nangungunang pribadong institusyong medikal, ay hawak ng asawa niya, at ito naman. Teka lang, yung Brek Shen, yung Brek Zhang. Wala ba silang sariling pangalan? O sa tingin ni Miss Lu, ang paggamit ng sarili nilang pangalan ay hindi sapat para makadalo sa event na ito? Siyempre hindi ko sinasadya yun. Wala po sana kayong maling maisip. Tama na, MS Wen. Bakit mo pa pinapansin yan? Guys, alam naman nating lahat na nandito tayo ngayon. Para sa huling obra maestra na mentor kong si Master Go Legend. Nasaan ang Cheong Sam? Sinasabi ko na nga ba, ginamit mo lang yan bilang gimmick. Paalokohin tayong lahat. Nandito po sa loob ang gawa ni Master Go. Bakit nakatakip ng pulang tela? Siyempre, hinihintay natin si Bossy para sa personal nitong unveiling. E paano kung hindi dumating itong si Bossy? Mananatiling nakatakip na lang ba to? Niloloko mo ba kami? Baka naman wala talaga kayong ipapakitang Cheong Sam? Bakit ganon ang sinasabi ng estudyante ni Master Go? Hindi mo ba alam? Kumakalat ang balita noong mga nakaraang araw na nasira daw ang Cheong Sam ni Master Go. Totoo ba yon? Kung totoong wala, yung Cheong Sam ni Master Go. Sobrang laking dagok niyan sa reputasyon ng A Group. MS Wen, buksan mo na lang kaya para makita ng lahat. Sabi ko na, itong piyesa ito para sa grand finale. Ay kailangan si Bossy mismo ang magbubukas. Hindi ko pwedeng pangunahan ang boss ko. MS Wen, ayaw mo lang ba o talagang hindi mo kaya? Ang daming nakatingin sa'yo, wag mo nang pahabain pa. Nga, buksan mo na lang kaya. Ama, Gusto rin naming makita ng personal ang gawa ni Master Go. Tingnan nyo, lahat sila hindi na makapaghintay. Kahit malaman man ni Jin yan, hindi naman siya magagalit. bitawan mo ko. Ang sakit. Sinong may lakas ng loob na manggulo sa A-group? Boss He, buti naman at nandito ka na. Gusto kong makita ang kipaw ng master ko. Inimbitahan ko kayong lahat ngayon para humanga sa sining. Pero Master Chu, kailangan mong humingi ng tawad sa panlalait mo kay Wenyan kanina. Sige, basta maipakita ng buo ang kipaw na to. Luluhod pa ako para humingi ng tawad. Kaya pala ito ang huling obra ni Master Go. Napaka-elegante ng Phoenix. Kailan kaya isasali sa auction itong kipaw? Ipapabili ko talaga sa asawa ko. Anong nangyari? Impossible to, pek to, siguradong pek. Kung pati disipulo ng master yan ang sabi, eke nga kaya talaga. Tunay ang kipao na to. Master Chu, lahat ng sinasabi mo ay may pananagutan sa batas. Kahapon nasira itong kipaw. Lumapit kayo sa akin para ipaayos. Wala ang master ko sa bansa. At hindi naman ako kasali. Isa pa, kahit ipaayos pa, imposibleng walang bakas. Kung hindi pek, ano pa? May ganito palang nangyari. Gumamit ang A-group ng pek para manloko. Kung wala kang kakayahang mag-ayos, hindi ibig sabihin nun wala na rin ang iba. Kung hindi ko kaya, ikaw ba? Huwag mong sabihin. Na ikaw ang nag-ayos ng kipaw na to? Siya nga ang nag-ayos. Katawa-tawa. Ang sining na, to ay nagmula sa Su Embroidery. Ilang dekadang obra ng master ko. Sino ka ba para magmalaki dito? Jin yan, umabot na sa ganito. Hayaan na nating aminin ni Secretary Wen na siya ang nagkamali. Lalong lumalala ang kasinungalingan. Paano kung kumalat ang chismis sa balita? Makakapekto yan sa stock price ng A-group. Lukeksin, wala ka namang ebidensya. Gusto mo lang idamay ang A-group. Wala akong. Ginagawa ko ito para sa'yo. Medyo may sira nga itong kipaw, pero naayos ito ni Secretary Wen gamit ang napakagaling niyang talento. Kahit sino pwedeng lumapit at humanga. Pagkatapos nito, magpapaliwanag kami kay Master Go. Anong hahangaan sa peke? Huwag mong isiping kaya niyong patahimikin ang lahat ng tao. Sinasabi ko sa'yo,
Isa itong kalapastanganan sa sining ng Huatia. Tawagin niyo ang mga tauhan at buksan yan. Ako mismo ang mag-iimbestiga. Hayaan niyong mag-imbestiga siya. Impossible. Paanong naging totoo yan? Master Chu. Ngayon, laro na ba kung alin ang peke? Pekito. Baka naman nagsisinungaling ka lang. Totoo man o peke, malalaman ko sa isang tingin. Totoo man o peke, malalaman ko sa isang tingin. Dumating na si Master Go. Personal na nagpakita si Master Go dito. Master, Master Go. Secretary Wen, kahit gaano pa niyo ito kahusay kopyahin. Hindi yan makakatakas sa matalas na mata ng Master ko. Nakita mo ba? Nanginginig ang buong katawan ng Master ko sa galit. Naiiyak na sa sobrang galit. Patawad, Master Go. Pinakialaman ko ang kipao ninyo ng walang pahintulot. Ikaw ang nagtahi nito. Napakasuwel mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad. At magbitiw ka na sa trabaho mo. Tumahimik ka. Narinig mo? Pinapatahimik ka ng Master ko. Ayaw na niyang marinig ang mga palusot mo. Sabi ko, tumahimik ka. Bakit mo ko sinampal? Sira ulo. Siya, yung nanira noon. Master, ulyanin ka na ba? Tama, Master Go. Bakit niyo naman sinampaw si Master Chu? Bilang estudyante ko, hindi mo man lang nakita na ang kipao na to. Ay ako mismo ang nagburda? Kulang ka sa galing. Aba, obra talaga ito ni Master Go? Kanina, anong pinagsasabi ni Assistant Wen? Pangalawa, kung alam mong gawa ko ito. Halang ang kaluluwa mo. Ako, si Goleshen, malinis ang pangalan. Wala akong estudyanteng tulad mo. Simula ngayon, Chuhuay mo, wala ka ng kinalaman sa akin. Itatakwil na kita. Master, para sa isang estranghero lang, itatakwil mo ako. Ako, tatalikuran mo? Kahit na mawala ang mga sekreto ng sining mo? Apag wala na ako. Sinong magpapatuloy ng mga iyon? O siya, Ano? anong nangyayari? Siya. Anong karapatan niya? Iha. Ikaw mismo ang nagburda nito. Opo, Sino ang nagturo sa'yo? ang aking ina, Sino ang iyong ina? Shen Ruking. Sabi ko na nga ba, hindi niya kayang bitawan ang sining ng pagbuburda. Opo, Sino si Shen Ruking? Siya raw ang pinakamamahal na panganay na alagad ni Master. Iniwan niya ang mundo ng sining dahil sa problema sa pamilya. Nasaktan ng sobra si Master noon. kayo po si Grandmaster. Buti na lang, anak. Kahit hindi natin masira si Wenyan ngayon, hindi pwedeng hindi siya madapa. Master Go, sabi ninyo, ang integridad ang pinakamahalaga. Alam niyo po ba, na napakagulo ng personal na buhay ni Wenyan? Nanganak siya ng walang kilalang ama, at pinalayas pa siya ng pamilya. Wala siyang karapat-dapat na pagkatiwalaan. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Aba, ganyan palang klaseng tao itong si Secretary Wen? Hindi mo pa alam. Kaya raw binigay ng A-group sa kanya ang event na to. Dahil umakyat daw siya sa kama ni Bossy. Tutu? Mga bobo to, kung ano-ano na lang pinagsasabi. Pinalayas ka ng pamilya mo, hindi ka ba tinulungan ng nanay mo? Namatay ang nanay ko noong teenager pa lang ako. Grandmaster. Kaya pala wala kang modo, wala ka na palang nanay na gumagabay sa'yo. Tumahimik ka. Aba, yung ginawa mo gusto mo, di mapag-usapan? Totoo ba yung sinasabi nila? Wow, ang ganda naman. Mas astig pa sa special effects sa T. Bobo, ikaw na talaga yung kapatid ko? Yehey, may kuya na ako. Bobo, Chenyu. Bobo, Chenyu. Mali ba yung narinig ko? Bakit ayaw mo akong papakitaing makilala ni Lola sa tuhod? Masyado tong hindi ka panipaniwala. Umuwi ka na muna ngayon. Dalhan mo ako ng isang hibla ng buhok ni Mommy. Bahok ni Momay? Para saan? Mangkukulam tayo? Mangkukulam? Anong sinasabi mo? Yung tipong kukunin mo bahok niyo ni Momay. Ilalagay sa maliit na kahon tapos sasabihin mong Momay, hocus pocus. Hay nako, may pag-asa pa ba tong boba kong kapatid? Para sa DNA test yun. Wag na wag ka nang manonood ng mga yun, ha?
Kuya, ano to? Yan yung entrance exam sa kindergarten. Pwede ko bang tingnan? Sige, tingnan mo. Wow, ang dali-dali lang pala. Gusto mo tulungan kitang sagutan? Bahala ka diyan. Igib lang kita ang tubig. Salamat. Mahusay na guro, hindi po ako malandi o magulo ang buhay pag-ibig. Tigil mo yan. At may isa kang anak. Totoo ba yan? Yung bata. Pinaghirapan mo to, nak. Kung alam ko lang, sinundo na kita noon pa. Huwag kang mag-alala, anak. Mula ngayon, lola sa tuhod mo na ang kakampi mo. Itong mga nanakit sa'yo, isa-isa kong sisingilin. Lola, ako na po ang bahala. Magpahinga na po kayo. Sige, mauna na si lola. Sige po. Hindi ko inakalang ganyan pala ang pagkatao mo. Ako rin, nagulat. Naging maayos ang event ngayon. Anong gusto mong reward? Ireto mo na agad ang kapatid mo sa kanya. Kung magustuhan siya, masosolusyonan ang krisis? Di ba't wala ng problema? Ano sa tingin niyo kay Hijin yan? Sunod-sunuran sa akin. Wala ka na ba talagang magagawa? Sabi mo, ikaw ang ate ni Chansin. Ikaw rin ay isang Wen. Kapag bumagsak ang Wen Core, wala rin namang mapapala ka. Di ba? May malaking problema talaga ngayon ang Glencore. At ako pa ang sasalo ng sumasabog na bombang yan ngayon. Mas mabuti pang hayaan ko silang mag-ayos ng sarili nilang kala. Ano kaya kung ipakilala natin si Hijin yan at Wen Chansin? Malay mo, mag-click sila. Paniguradong mabubisit si Lukexin doon. Boss he, libre ka ba bukas ng tanghali? Gusto niya akong yayain. Libre ako. Sige, ako na ang magbubuk ng restaurant. Ikaw ang bahala. Di ba sabi mo, walang sablay yung plano mo? Ngayon, ako tuloy ang pinalaya sa circle. Nawala lahat ng koneksyon ko sa fashion industry. Ginawa mo rin naman yan para sa sarili mo, di ba? Tapos ako pasisisihin mo. Pero pumayag ka sa akin na susuotin mo ang gown ko sa red carpet. Sino bang matapang na ngayong magsuot ng gawa mo? Alabanin si Master Gu. Luketsin, wala kang utang na loob. Hoy, hindi naman sa ganon. Tinatawag lang natin tong pagiging praktikal. Pag ako na ang naging MRSH, saka kita yangat muli. Ikaw, Boss He, may importante ba tayong kliyente ngayon? Huwag kang magtanong na hindi mo dapat alam. Ok. Ano bang pinagagagawa ng Wenya na yan? Ba't wala pa siya? Pasok. Sino ka? Baka naman naliligaw ka ng kwarto. Buwisit, yang si Wen yan. Hindi ba sinabi sa'yo ni Hijin yan kung sino ako? Boss He, ako po si Wen Shansin. Hindi kita kilala. Lumabas ka. Boss He. Si Wen yan po ang nagpapunta sa akin dito. Anong sinabi mo? Si Wenyan ang nagpapunta sa'yo. Opo. Sabi niya papuntahin daw ako dito para sabay tayong mag-lunch. Boss He, sa totoo lang, matagal na po kitang hinahangaan. Napakasaya ko pong maimitahang kumain kasama ka. Ako naman. Wala naman pong problema sa akin na maging stepmom. Lumayo ka sa akin. Boss He. Wen yan. Sabi ni Chansin, iniwan na lang daw siya basta ni Hijin yan. Ah, ganon? Di ibig sabihin napaka-inutil niya. Anong kinalaman ko dyan? Sabi ko na nga ba sa'yo? Hindi ka naman kadaling maakit si Hijin yan. Na-enjoy mo ba, Secretary Wen? Boss hayaan niyo pong magpaliwanag. Nasaan ka? Sabi mo magpapaliwanag ka, di ba? Ito na, binibigyan na kita ng pagkakataon. Sige, magpaliwanag ka ng mabuti, Secretary Wen. Sabik na sabik akong marinig ang dahilan mo. Sana wag mo akong bigyan. Patay. Aabot pa kaya ako kung magtago ako ngayon? Jin yan, umuwi ka rito ngayong gabi. Ngayon na. Seryosong usapan to, tungkol kay Chenyu. CJ. Ikaw ang sumulat nito. Dito ka lang magsulat, tatawagan ko ang ENA Testing Center. Relax, bahala na ako. Ako nga ang sumulat.
Tinanong kung gaano katangkad si Daddy, 1.85, pero anong nilagay mo? Milimetro. Ibig mong sabihin, ang taas ni Daddy. Mas maikli pa sa kuko mo. Ito pa. Anong nasa pagitan ng 0 at 2? Ang sagot mo at... Siyempre, 1. Isa pa to, yung pagtutuloy ng tula, sa harap ng kama, maliwanag ang buwan. Ang dugtong mo, sabaw ng barley at buto ng lotus. Ha? Laging maganda, makapal o manipis, sagot mo, may problema ang tubig. Walang daan bukod sa bundok at ilog, sabi mo, vegetarian na ako habang buhay. Ano ng kalokohan to? Bata, wag masyadong adik sa drama sa tea. Ha, Chenyu, nak, yang mga yan. Lahat yan mga linya sa drama. Paano mo naman? Naisip na gamitin yan sa pagtutuloy ng tula. Ang kulit-kulit mo talaga. Lola sa tuhod, Daddy, kasi ayoko sa kindergarten na yon. Gusto ko yung pinapasukan ni Bobo. Tiyak na paka na to ni Wenyan. Haharapin ko siya. Hoy, Bobo. Alis tayong gayon din. Ha? Kuya, anong nangyayari? Nasa panganib si Mommy. Sige. Ay, ang sakit ng tiyan ko, bantayan mo muna ako dito. Ang bilis naman. Matagal mo na itong plinano, gusto mo na akong ipamigay. Bakit hindi na lang ang sarili mo ang ibigay mo sa akin? Kung tutuusin, mas mahusay ka pa. Kaysa sa tanga mong kapatid na yan. Bossy, baka pwedeng lumipat tayo ng lugar. CJ, Bossy, huwag kang kabahan. Nag-aaberya ang elevator 3, nasa 7th floor tayo ngayon. Magpapadala agad kami ng tao. Ma, hindi ko na ulitin. Palabasin niyo ako dito. Bossy, may claustrophobia ka. Ayos lang ako. Elevator 3. Magpadala kayo agad ng tao dito. Bossy. Ayos lang to. Ikaw. Yung babaeng iyon noong gabing iyon. Anong sinasabi mo? Tinatanong kita, 5 taon na ang nakalipas, meron bang? Sir? Miss? Nandiyan ba kayo? Kami, Bossy. Tumawag agad kayo ng 120. Chenyu, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Bawal kang makipaglaro sa mga batang hamak na ganyan. Hindi hamak na bata si Bobo. Si Bobo ay kapatid ko. Anong pinagsasasabi mo? Chenyu, ikaw ay tunay na anak namin ng daddy mo. Bakit mo ituturing na kapatid ang batang iyan? Kuya, hamak ang hamak. Huwag na natin silang pansinin. Bawal tayong pumunta kung saan-saan. Wala kang karapatang diktahan ako dahil hindi ikaw ang nanay ko. Hahanapin na namin ang tunay naming nanay. Pigilan niyo sila. Jinyan, Daddy, Momay. Gising. Huwag mo kaming iwan, gising. Huwag mo kaming iwan. Bobo, hindi pa siya patay, nahimatay lang. Pero sabi sa T, pag nahimatay, mamamatay na yun. Tinamaan sa ulo ang pasyente. Hindi namin alam kung kailan siya magigising. Anong pinakamalala na pwedeng mangyari? Pinakamalala, baka hindi na siya magising habang buhay. ano? Mga inutil kayong doktor. Gamitin ang pinakamahusay na gamot. Kung mamatay siya, papatayin ko kayo.
Pasensya na po, medyo may tupak yan sa utak. Naiintindihan. Nga pala, naoperahan dati sa mata ang pasyente. Kaya, pag nagising siya, posibleng maapektuhan ang paningin niya. Naoperahan sa mata? Ikaw. Yung babae nung gabing yon? Si Hijin yan. Yung lalaki. Nang gabing yun, di ba? Mangarap ka pa. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, nung gabing yun, magkasama kami ni Jinyan, kaya nabuo si Chenyu. Tigilan mo yang kahibangan mo. Wala na tayong oras, kundi malalaman din ni Wenyan ang totoo. Ibig mong sabihin, pakasal ka na kay Jinyan? Pangontra malas? Pero paano kung si Jinyan hindi na magising? Kahit hindi na magising si Jinyan, alang-alang kay Chenyu, alagaan ko siya habang buhay. Pero, sabi ni Mama, hindi sigurado kung effective yung pangontramalas na yan. Na-aksidente si Jinyan, bumagsak na 10% ang stock ng A-Group. Kapag bumagsak pa yan, lagot ang A-Group. Sige, ituloy na yang kasal. Nung Jinyan, kita mo, ako ang huling katawa. Ako lang. Momay, malungkot ka ba? Hindi naman malungkot si Mommy, parang may kulang lang sa puso ko. Eh di gamitin natin yung kay Bobo para tapalan yung butas, okay ba? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Mommy, ako nagyaya sa kanya para istele ka. Mang-agaw tayo ng groom sa kasal. Aagawin ang groom? Ayoko. Mang-agaw? Anong mang-agaw? Papakasalan na kasi ni Daddy, yung masamang babae. Kaya ngayon, wala nang choice si Mommy kundi agawin siya sa kasal. Ano? Kaya naman pala naglalasing si Mommy. Kuya, bakit ngayon mo lang sinabi? Mahigpit kasi yung masamang babae. Ngayon lang kami nakatakas. Wala akong interes sa pambubuisit na yan. Momay, kami interesado. Chenyu, gustong-gusto kitang maging mommy, pero Anak mo ako sa pagkadalaga. Na-test na natin yan. Sa pagkakakilala ko kay Luketsin, yung posibilidad na may nangyari sa inyo ni Bossy, mga 1,000%. Kung hindi, hindi siya ganyan ka-bitter sa'yo. At yang biglaang kasal na yan. Hijin yan nga. Yung lalaki noong gabing yun, no. Mangarap ka pa. Mamay, bilis. Malalate na tayo. Pwede naming patunayan sa mismong kasal na kami ang mga anak mo. Sige, naniniwala si mommy sa inyo. Tigil, pakita nga ng imbitasyon. Ako ang bride, hindi ko kailangan ng imbitasyon. Alam niyo ba kung sino ang ikakasal dito ngayon? Ang sikat na si Luketsin. At si President Hijinyan ng A-Group. Ikaw ang bride? Kailangan mo ba ng groom? Gusto niyo ba kaming magkakaibigan? Ang magpanggap para sa'yo? Sabi ko umalis kayo, kung hindi wag kayong magtaka. Kung hindi ako maging mabait sa inyo. Magwawala na si Mommy. Lumayo muna tayo. Ang galing mong umarte ah. Paglalaruan ka namin. Ang kapal ng mukha mo para kalabanin si Mommy. Pinagbibigyan ka na nga lang ni Mommy. Salamat sa awana, di mo kami pinapatay. Tara na. MS Luketsin, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa at iginigit ang inyong pagsasama? Sa hirap at ginhawa, mamahalin, alagaan. Ay respeto, intindihin at mananatiling tapat hanggang kamatayan? Hanggang sa dulo ng iyong buhay? Aido. Tutol ako. Bakit siya nandito? Anong nangyayari? Mukhang manggugulo siya. Ang lakas ng loob niyang gawin to sa engagement party ng mga hi. Mga tauhan, palayasin niyo siya. Lukexin, bakit ka nagmamadali? Takot ka bang sabihin ko sa lahat ang totoo? Wala akong interes sa mga kalokohan mo. Sabi na palayasin sila. Chenyu, ba't nandito ka? Halika, puntahan mo si Lolo. Lolo, ang sama ng babaeng yun. Di siya bagay kay Daday. Nandito kami ni Mommy para agawin si Daday sa kanya. Wala sa lugar. Luketsin ang nanay mo. Bakit mo nasabing masama siya? Masama talaga siya. Siya ang kumuha sa akin palayo sa aking Mommy.
Itay, huwag kayong makinig sa mga kalokohan ni Chenyu. Malapit na tayong maubusan ng oras. Si Chenyu, nalason lang ang isip. Ang babaeng ito. Lukixin, kinakabahan ka na ba? Noon, ikaw ang may pakana kaya kami ni Jinyan. Natulog na magkasama. Ng mga anak ko. Sinuhulan mo ang doktor para kunin ang anak ko. Diyos ko, ay sama pala talaga nitong si Lukitsin. Eskandalo sa mayayaman. Magkahawig sila, di ba? Tama na yang kalokohan. Palayasin sila. Kung wala kang kinatatakutan, ba't di mo ko patapusin? Dahil puro kasinungalingan yang sinasabi mo at wala akong oras. Imbento mong kwento. At gawa ng sariling bersyon. Dahil sa eksenang ginawa niya ngayon, magiging katawa-tawa ang dalawang pamilya natin sa buong Southville. Sa tingin ko, tapusin muna natin ang seremonya at saka na natin ito pag-usapan. Mga tauhan, paalisin sila. Sandali. Kaya naming patunayan na kami ni Bobo. Ang tunay na tagapagmana ng mga he. Ano yan? Itong anting-anting na jade ay pamana ng pamilya namin. Pag pinatak ng dugo, gagawa yan ng kakaibang tunong. Kuya, bakit hindi tumunog yung jede? Baka nasira sa biyahe. Wenyan, ganyan na baka babaw. At pamahiin ang gagamitin mo para makapasok sa pamilyahi. Bakit walang tunog ang jede? Kahit walang kinalaman ang babaeng ito. Sa pamilya namin, si Chenyu pa rin. Ang tagapagmana ng angkan namin. Itay. Inay. Patawad po. Sa totoo lang. Hindi po anak ng pamilya, si Chenyu. Ano? Noong isinilang ko ang anak namin ni Jinyan, naging anghel na siya agad sa langit. Pinabayaan lang noon si Chenyu sa ospital. Kaya inuwi ko at pinalaki. Hindi ko inaasahan na isa pala siyang taksil. Pero nagna-test noon si Chenyu, di ba? Ang ginamit naming sample ay galing sa yumaong bata. Itay. Inay, patawad po. Sana mapatawad niyo ako. Hoy, bastardo. Kung hindi ka matututong magpasalamat, palalayasin kita. Nang tuluyan sa pamilyahi. Wala na ba talagang ibang paraan? Dapat gumanato, Mga tauhan, ilabas niyo siya rito. Sandali lang. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Maa, Lola sa tuhod. Magandang araw, Lola sa tuhod. Kayong dalawa pala ang nag-ingay noong araw na yon? Akala ko ba niloloko na ako ng mga mata ko? Ineng? Sila ay mga manloloko. Sino ba talaga ang manloloko? Mamaya niyo malalaman. Kayong dalawa, ang alam niyo lang ay, ang mahika ng pamana ng pamilya. Pero hindi niyo alam na kailangan nitong mag-ipon ng lakas. Dalhin niyo rito. Kayong dalawa, magbigay galang kayo kasama si Lola sa tuhod. Itusok niyo rito. Mamaya, kapag naubos na ang insenso, subukan niyong muli. Mula nang una kitang makita, anak, naramdaman ko na agad ang kakaibang koneksyon sa'yo. Hindi ko inakala na bibigyan mo kami ng 2 kadugo sa pamilyahi. Kailangang pasalamatan kita ng husto, Ineng. Ineng, ma, huwag kayong magpaloko. Subukan niyo ulit. wow, Diyos ko, ano yan? meron palang milagro. Ano ba yan? Wow, tingnan niyo. Diyos ko po. Naku, ang galing. Ang ganda. Diyos ko. Oo, gising ka na? Impossible ito. Gumamit kayo ng pangkukulam, sigurado ako. MS Lu, piliin mo ang iyong mga salita. Ito ang pamana ng pamilya ng mga He. Daddy. Hindi ba sabi mo, kahit maghirap tayo, gagamutin mo ang mga mata ko? At sinabi mo pa na hindi ka interesado sa akin. Mga kaibigan, dito na lang muna magtatapos ang handaan. Sandali lang. Hindi ka naman nandito para mangagaw ng kasintahan, hindi ba? CJ, papakasalan mo ba ako? Ay, son.
Papayag ba silang papasukin ang buntis? At mababa ang estado sa buhay? Magiging katatawanan nito sa buong Southville. Jinyan, huwag kang padalos-dalos. Jinyan, ang kailangan ng pamilyang He ay isang babaeng kapantay-pantay nila. Bruha, kung hindi kita maangkin, hindi rin magiging sayo. Nagkataon lang, ang natatanging estudyante ni Gulijen. May karapatan bang maging manugang ng mga He? Siya ang kilalang Master Go sa buong mundo. Hindi ko akalaing ang babae ni Boss He ay siya palang estudyante ni Master Go. Master Gu, ikinalulugod kitang makilala. Master Go, Si Wen Yan ang aking pinakamamahal na estudyante. Wala akong anak, lahat ay sa kanya. Ay si Wen Yan ang magmamana at mamamahala. Karapat dapat ba siyang maging bahagi ng pamilya He? Naku, nakalimutan ko. Kayong mga negosyante, pera lang ang iniisip. Hay. Tawagin ang mga tao. Ilabas ang mga dot. Hindi ba ito ang pambihirang kayamanang nakadisplay sa Louvre? Walang katumbas na halaga. Napakataas ng presyo ng kuonang ito. Galing pa ito sa Royal Family ng Britanya. Napakaganda. Sobra itong mahalaga. Kapag ito ay naibenta, makakabili na ng kalahati ng A-group. Kontento na ba kayo? Kontento. Siyempre naman. kontento. Tandaan mo, simula ngayon, ang lolo mong dakila ay ang iyong pamilya. Ahem. Maari nang halikan ng groom ang kanyang bride. Wow! Oh, Hangad ko ang kaligayahan ninyo. Ang galing. Mabuti. Master! Napakahusay mo ngayon. Mula ngayon, disipulo ka na muli. Shifng! Ana, Hest. Matandang Wen, sa tingin ko, hindi talaga sincero si Xiaoyan sa bagay na ito. Nga. Kapag bumalik si Xiaoyan, kausapin mo siyang mabuti. Kailangan niyang tulungan muli si Tianxin. Ana, Huwag kang mag-alala kung hindi natin siya tatakutin. Parang hindi siya matututo. Tatawagan ko na siya. Ara, Wala pa tayo sa kumpanya. Sa opisina, hindi dapat pinapakita ang relasyon. Aba, nagsisisi ka na? kahit magkapatid, kailangan malinaw. Ipadala ang 1 milyon sa account ko. Ikaw talaga. Layas. Bye-bye. Subukan mo kung hindi bayaran, tingnan natin kung anong magagawa ko sa'yo. Ese. Anong problema? pinapaalis na kita, di ba halata? Kaninong utos yan? Sakin, syempre. Alam kong kasal na si Bossy at Miss Lu. Kasal na sila. Wala na ang backer mo rito, kung ako sayo. Naglaho na ako ng tahimik. Ha? Anong karapatan mo para sibakin ako? Dahil lang kinaaway mo ang taong hindi mo dapat ginagali. Nakoma pa si Bossy. Simula ngayon, si Miss Lu na ang masusunod dito. Mga gwardiya, ilabas nyo na si Secretary Wen. Yemi. Ay, sorry naman. Nadulas lang ang kamay ko. Pulutin mo yan. Yemi, anong iniisip mo? Ano, lalaban ka pa ba? Hoy, nasa modernong lipunan na tayo. May CCTV sa buong kumpanya. Pag may ginawa ka sa amin, makukulong ka ng ilang araw. At sa oras na yun, yung anak mo sa labas, baka wala nang makain. At mapilitang mamalimos sa kalsada. Haha. Secretary Wen, wala lang.
Nasira lang lahat ng CCTV ngayong araw. Ikaw. AME. Hinding-hindi kita palulusutin. Sige lang. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Anong gagawin mo? Si Secretary Wen ang nagsalita, hindi ako. Bakit sa akin ka pa rin nananakit? Ay, sorry, mali pala nang nasaktan. Special Assistant Su, dalhin mo na ang mga tauhan mo at hulihin ang siraulong yan. Inaway niya ang First Lady ng A-Group. Tinutulungan mo pa. Sa tingin ko, gusto mo na ring masipa sa A-Group. Ha? Buti na lang pinaalala mo. Mga tauhan, hulihin silang lahat. Yemi. Ay, nagkakamali kayo. Huwag niyo akong damputin. Siya ang dapat niyong hulihin. Hindi kami nagkakamali. Ikaw ang nanira ng Cheongsam ni Master Go, di ba? Naimbestigahan na namin. Uutos lang naman po ako ni First Lady. Wala akong kinalaman dito. Kaya ko yan? Hindi ko alam yan Ha? Si First Lady yun, di syempre hindi ikaw. Nga pala, dahil matagal na tayong magkasama sa trabaho, may sasabihin ako sa'yo. Si Secretary Wen, siya mismo ang ating First Lady. Alayin nan. Impossible. Niloloko niyo lang ako. AME. Impossible. Alayin niyo ba? Impossible. Sage. Bitawan niyo ko. Bitawan niyo ko. Hoy, anak ka ng demonyo. Bumalik ka dito ngayon din. Tay, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, ibababa ko na. Aba, nagkakaroon ka na ng lakas ng loob. Ha? Subukan lang, ipamigay ko yung naalala na yun. Tay, bago mo ako takutin, tignan mo nga muna yung Jade. Kung nandyan pa ba? Ha? Wenyan, ang lakas ng loob mong pumasok dito para magnakaw. Huwag mong samaan ng bibig. Binabawi ko lang. Kung ano ang sa akin. Nga pala, bukas, susundin ko na ang huling habili ni Mama. Babawin ko na ang kumpanya. Maghanda ka na. Tay, gusto ni At ang kumpanya. Anong gagawin natin yan? Walang kwentang hampas lupa. Naglakas loob kang hamunin ako? Bukas mismo, ibibigay ko ang kumpanya kay Chansin. Inihahanda ko na ang kumpanya para kay Wen Chansin. At siya ang mamumuno para dalhin ito sa bagong tugatong. Magandang araw sa inyong lahat. May meeting kami. Lumayas ka. Sakto, may ipapatawag din sana akong meeting sa kanila. Ikaw, Tumabi ka. Sige, magpatuloy kayo. ito ay shareholders meeting. Wala kang karapatan dito. Ganon ba? Ginoong Wen, ayon sa huling habilin, ng iyong asawa na si Shen Ruking. Si Wen yan ay nagmamay-ari ng 80% ng shares ng grupo. Siya ang may ganap na kontrol. Kaya naman, may kaapatan siyang dumalo sa pulong na ito. Naiintindihan mo na ba? Tay, Xiao yan, tama na yan. Bibigyan kita ng 500,000, hindi 1,000,000. Sapat na yan para sa inyo ng batang yan. Wala kang alam sa mga bagay sa kumpanya. Enye. Ha? Wala akong alam. Di si Wen Chansin may alam. 1,000,000, gusto mong bilhin ang 80% shares ng kumpanya. Nanaginip ka ba? Wen yan, ano ba talaga ang gusto mo? Siyempre, ang mga bagay na sa akin naman talaga. AMEA, Saich.
Dahil alam mong taon-taon nalulugi ang kumpanya. Alam mo rin na hindi stable ang capital chain natin. Kahit kunin mo papabalik ang kumpanya, ano naman ang silbi niyan? Ha! Ang talino mo, pero ang lakas ng loob mong magyabang. Ikaw, May sarili akong paraan. Seg, kung kaya mong kunin ang A Group, na mamuhunan sa atin ng 2 bilyon, AMEA, hindi lang ang shares mo, pati ang shares ko, pwedeng mapunta sa'yo lahat. Totoo ba? AMEA. CJ, ang salita walang bisa. Naghanda agad ako ng isang kasunduan. Magkakabisa ito sa sandaling pirmahan ni MR Wen. Ilset. Kung hindi mo magawa, E di ibibigay ko ang shares ko sa'yo ng walang bayad. Assistant Sue, ingatan mo yan. Sige. Ilabas na natin ang investment agreement para makita ng lahat. Pakalat na lang ang investment agreement para matingnan. Diyos ko, 5 bilyon. Totoo ba mag-invest ang A Group sa atin? Magandang balita ito. 5 bilyon ang investment agreement. Kaya nitong buhayin ang cash flow natin. Impossible 2. Fake 2. Ate, gagawin mo talaga ang lahat para lang makuha ang kumpanya. No? Alam mo namang kulong ang kapalit ng kamimik ng kontrata. Hindi niya na kailangang problemahin yan. Simula ngayon, makakaalis na kayo ng ama mo sa kumpanya. Akala mo ba dahil may peki kang kontrata? Maniniwala na kami? Maliban na lang kung si Hijinian mismo ang magsabi sa akin. Kung hindi, nagsisinungaling ka lang. Kung ganoon, ako na mismo ang magsasabi sa'yo. Totoong-totoo ang kontratang ito. Boss He, lugi na ang Wen Corp ngayon. Bitag lang po itong investment na to. Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Ikaw ang kauna-unahang taong tumanggi sa isang investor. Boss Wen, sarili mo lang ba ang iniisip mo? Bakit ang investment? Tama, ito na ang pagkakataon natin para makabangon ang kumpanya. Boss Wen, kulang ka sa foresight. Talagang hindi mo kayang pamunuan ang Wen Corp. Tumahimik kayong lahat. Ito si Boss He. Basta tanggihan nyo ang investment na ito. Ibebenta ko sa inyo ang shares ko sa napakababang presyo. Negosyante kayo. Negosyante ako, pero higit sa lahat, asawa ako ni Xiaoyan. Wu, mag-asawa. Hindi ko pwedeng tanggapin ang kondisyon mo. Naman, di ba, Mrs.? Di natin kailangan maging mag-asawa para magplastikan. Sa pera. Siyempre, hindi na kailangan. Ano? Mag-asawa kayo? Ha? Teka. Hoy, Hoy, Perengwen, may problema. Nagkakagulo sa bahay. Hoy, anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Anong balak mo? Ikaw ha? Perengwen, buti nakabalik ka na. Anong ginagawa mo? sino ba kayong mga yan? At tawag na ko ng pulis. Sige, tumawag ka. Kung hindi mo kaya, ako ang tatawag. Euro. Huwag mo kong tawaging guro. Hindi ka karapat-dapat. Noong pinakasalan mo si Roking, nangako kang alagaan mo siya. Hindi ko akalaing magloloko ka lang pala. Pinahirapan mo ang alaga ko hanggang sa maagang namatay. At pinabayaan mo rin ang anak niya na maagang huminto sa pag-aaral. Isa kang walang kwentang ama. Itong bahay na to, regalo ko to sa inyo noon. Noong kasal niyo pa, wala na ang alaga ko. Anong karapatan niyong manatili rito? Palayasin niyo sila. Ayun na nga. Wala na ang bahay, wala na ang kumpanya. Tatay, kasalanan mo lahat to. Hinampas mo ang anak ko. Makikipaggatayan ako sa'yo. Ah, ikaw yung pulubing si Bobo. Hindi lang siya pulubi, wala pa siyang tatay. Ang dade ko ay isang super mega mayamang bilyonaryo. Hindi ako pulubi. Bobo, sabi ng teacher, bawal magsinungaling. Walang kang kakainin ngayong tanghalian. Hindi ako nagsisinungaling. Ito ang bago nating kaklase, si Hichenyu. Anak siya ng may-ari ng A-Group.
Kaya alagaan mo siyang mabuti. Naman, susundin po namin. Little Master Chenyu, dapat kang maging mabait na bata dito, okay? Bobo, Kuya, nandito ka na. Chenyu, huwag ka nang makipaglaro sa batang yan na masama ang ugali. Baka mahawa ka pa sa kanya. Hindi masama si Bobo. Mahilig kasing magmayabang si Bobo. Sabing nanay ko, hampas lupa daw si Bobo. Sabi pang nanay ko, huwag daw akong makipaglaro sa kanya. Teacher, wala ka bang gagawin? Totoo naman ang mga sinasabi ni na Chenyu. Kung ganoon, ako na mismo ang mananakit. Ako na lang. Chenyu, tigilan mo yan. Tatawagin ko na ang magulang mo. Buti naman, gusto ko ring tawagin sina daddy at mommy dito. Tingnan mo nga kung anong ginawa sa anak namin. Tandaan mo, hindi pa ito tapos ngayong araw na to. Sa bahay, hindi ko nga kayang paluin ang anak ko. Bobo, magsorry ka na ngayon din. Ako ang nanakit, walang kinalaman si Bobo dito. Kung gayon, ang batang yan ang magsorry. Magsorry ka. Ang daddy niya ang presidente ng A-Group. Di nyo ba alam? Presidente ng A-Group? Si Bobo ang nag-impluwensya ng masama kay Chenyu. Bobo, magsorry ka na. Bobo, magsorry ka na. Boss He. Si Boss He yan. Magandang araw po, Boss He. Ano ba kasi nangyari dito? Kasalanan ni Bobo lahat. Na-impluwensyahan niya ang ibang bata. Kaya ayun, nagsuntukan ang mga bata. Boss He, napakagaling po ng anak ninyo. Kasalanan po talaga lahat yan ni Bobo. Daddy, mommy, Ano bang kasalanan nagawa ng anak ko? Anak mo. Naku, buti nga at napalo. Ang kulit din kasi ng anak namin sa bahay. Tama, tama. Tama lang yung pananakit. Kasalanan talaga ng anak namin dahil pasaway siya. paumanhin po, paumanhin. Daddy, ang teacher kasi ang nag-udyok sa mga kaklas ko. Na ay bully sa Bobo. Hindi ko ginawa yun. Tatanggalin ka sa trabaho ngayon din. Ang first lady ng A-Group, si MS Wenyan, na may napakagaling na panlasa sa moda, ay matagumpay na nakakuha ng ilang daang bilyong halaga ng international deals. Ang Wencorp ay naging Shencorp, leader na sa industriya.